Pagkatapos ay tinawag nitong pangalan ni Elijah. Agad naman itong lumingon sa gawin namin at napangiti nang mapansin ang aming presensya. Dali-dali itong lumapit. Anong ginagawa mo dito? Agad na tanong ni Sir Rafael dito. Naupo ito sa isang bakanting upuan bago sumagot. Kinakausap ko ang manager. Sagot nito at tinawag pa ang waiter na nakaantabay sa amin at umorder ng pagkain. Why? Ang pagkakaalam ko hindi mo tayo pamapagkain dito sa Ayan Bellas. Sagot ni Sir Rafael. Siguro magugustuhan ko na ito ngayon at magiging paborito ko ng tambayan. Sagot ni Elijah. Bakit? Binawasan ba nila ate at kuyang allowance mo? Nagtitipid ka? Tanong ni Sir Rafael at agad na umiling si Elijah bago sumagot. Of course not. I have millions in my account at imposibleng kapusin ako. Isa ako sa tagapagmana ng mga kayamanan ng pamilya namin. Kaya imposibleng sinasabi mo, uncle. May pagmamalaki namang sagot ni Elijah. Tinaasan lang ito ng kilay ni Sir Rafael at hindi na ito sumagot pa. Dumating na din kasi ang in-order nitong pagkain para sa amin. Veronica, pwede bang makahingi ng favor? Pukaw ni Elijah sa akin habang abala ang mga mata ko sa kakatingin sa mga pagkain na nakahain sa aming harapan. Puro seafoods at naparami yata ang order ni Sir Rafael. Mukhang hindi namin kayang ubusin lahat. Ano yon, Elijah? Sagot ko. Hindi ba't friend mo sa Facebook si Ethel? Pwede bang paki-message? Tanungin mo kung nasan na siya. Sagot nito. Natigilan naman ako. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa isiping may date sila Ate Ethel at Elijah ngayon. May date kayo? Tanong ko habang hindi maiwasan ng mapangiti. Yes. No. Hinihintay ko siya dahil... Hindi na natuloy pang sasabihin ni Elijah nang sumabat si Sir Rafael. May nililigawan ka? May date ka ngayon? Lumipat ka ng ibang table. Wika nito sa pamangkin. Sunod-sunod naman ang pag-iling ni Elijah at muling itinuon sa akin ng atensyon. Sige na, text mo na. Muling wika nito sa akin. Agad ko namang inilabas ang cellphone ko. Akmang tatawagan ko na sana si Ate Ethel nang muli kong binalingan si Elijah. Anong sasabihin ko? Ano ba kasing kailangan mo sa kanya? Tanong ko. Hindi nga ba't mag-a-apply siya ngayon? Dito yon at nakausap ko ng manager on duty na i-hired siya. Wala pa siya hanggang ngayon at kanina pa ako naghihintay dito. Hindi na nga ako pumasok sa klase sa kakaabang ko sa kanya. Sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na magtaka sa sinabi nito. Ito ba yung restaurant na tinutukoy mo na a-applyan niya? Tanong ko. Agad itong tumango. Hindi na ako sumagot pa at akmang pipindutin ko ng call button nang biglang tumayo si Elijah. Naglakad ito papuntang pintuan ng restaurant at agad kong napansin ang pagdating ni Ate Ethel. Nagulat ako at akmang tatayo na sana nang hawakan ako sa kamay ni Sir Rafael. Lalamig na ang pagkain. Kumain na tayo. Yamot nitong wika. Napasulyap pa ako sa pintuan ng restaurant bago binalingan ng tingin si Sir Rafael. Nandyan si Ate Ethel. Wika ko dito. Nagangat ito ng tingin at mataman akong tinitigan. So? Kumain ka muna. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Elijah? May interview siya dito sa restaurant, kaya wag mo munang istorbohin. Sagot nito at mabilisan pa itong sumulyap sa labas ng restaurant at muling itinuon ang pansin nito sa akin. Nagulat pa ako nang bigla itong sumandok ng pagkain at inilagay sa pinggan ko. Bigla tuloy ako nakaramdam ng hiya, kaya wala sa sariling hinawakan kong kutsara at tinidor para mag-umpisa na rin kumain. After this, babiyahe tayo papuntang resort sa Batangas. Damihan mo ang kain dahil baka magutom ka sa biyahe. Stricto nitong wika. Wala naman akong nagawa pa kundi inumpisahan na ang kumain. Masarap ang mga pagkain na nakahain, kaya halos maubos kong in-order nito. Pagkatapos namin kumain ay muli akong sumulyap sa labas ng restaurant. Wala na si Ate Ethel at Elijah. Hindi man lang ako nagpakita kay Ate Ethel. Siguro tatawagan ko na lang siya mamaya para makibalita kung tanggap ba siya sa pag-a-apply dito sa restaurant. Agad na kaming lumabas ng restaurant pagkatapos kumain. Diretso kami sa kinapaparadahan ng kotse at muling bumiyahe. Inabot din kami ng halos 3 oras bago nakarating sa resort na tinutukoy ni Sir Rafael. Agad naman akong humanga sa ganda ng mga tanawin sa kapaligiran. Lalo na nang makapasok kami sa isang mataas na gate na napapaligiran ng mga magagandang halaman. Ito ang Marian Villarins Beach Resort.
Dito ginaganap ang mga importanteng selebrasyon ng pamilya namin. Matagal na ang resort na to. At tanging miyembro ng pamilya at ilang piling kaibigan lang ang pwedeng pumasok. Pagpapaliwanag nito, hindi naman ako makapaniwala sa aking nakikita. Mula sa kinatatayuan ko kita ang malawak na pool, pati na din ang mga iilang cottages. Kitang-kita din ang mapuputing buhangin sa medyo hindi kalayuan sa amin. Grabe, ang ganda dito. Hindi ko mapigilang bulalas at mabilis na naglakad patungong buhanginan. Sobrang linis ng kapaligiran at kapansin-pansin ang katahimikan ng buong paligid. Yup, maganda talaga dito. Tahimik at malayo sa ingay ng mga sasakyan sa syudad. Sagot nito habang nasa aking likuran. Hindi ko maiwasang mapangiti. Ang yaman niyo po pala talaga. Maliban sa mansyon, may malaki rin pala kayong bahay dito. Wika ko sabay titig sa isang malaking bahay na napipinturahan ng puro kulay puti at halos puro salamin ng paligid. Villa. Villa ang tawag sa bahay na yan. Sagot nito, agad akong napatango. Villa? Anong ibig sabihin nun? Bakit villa? Tanong ko, narinig kong mahina nitong pagtawa kaya hindi ko maiwasan ng mapatitig dito. Maybe because bahay bakasyonan sila ng pamilya. Pumupunta lang kami dito kapag holidays at may special occasions. Sagot nito, at agad kong naramdaman ang kamay nito na biglang pumulupot sa bewang ko. Bigla akong nakaramdam ng pagkailang, kasabay ng malakas na pagkabog ng dibdib ko. Lalo na nang maramdaman ko na pinatong nitong kanyang mukha sa balikat ko. Ganun ba? Sayang naman pala, dahil palaging walang nakatira. Sagot ko para mabawasan ang tensyon na nararamdaman sa pagitan naming dalawa. Yeah, pero alam mo bang maraming nabuo na bata dito? Maraming nabuo na dugong Villa rin sa lugar na to. Sagot nito at hindi ko maiwasan na magtayuan ng balahibo ko sa buo kong katawan nang maramdaman kong mainit itong hininga sa leeg ko. Teka lang po, bakit po ba kayo nakayakap sa akin? Nakakatakot po bang lugar na to? Hindi ko maiwasang tanong sa kanya. Sa totoo lang natatakot din ako sa damdamin na biglang umusbong sa puso ko. Narinig kong mahina nitong pagtawa bago sumagot. I'm tired at gusto kong kumuha ng kaunting lakas sa'yo. Sagot nito. Muli akong napalunok ng sarili kong laway. Sa sobrang higpit ng pagkakalingkis nito sa akin, hindi ko magawang makaalpas dito. Mukhang wala din itong balak na pakawalan ako. Halos manginig ang buo kong laman sa katawan nang lalo nitong ipinaon ang kanyang mukha sa leeg ko. Damandama ko ang init ng kanyang hininga na dumadampi sa balat ko. Hindi ko naman malaman ang gagawin dahil pakiramdam ko unti-unting bumibigay ang depensa ko dahil sa ginagawa sa akin ni Sir Rafael ngayon. Kung may iba sigurong tao na nakakakita sa posisyon namin ngayon, baka isipin nilang magkasintahan kami na naglalambingan. Pwede naman magpahinga na muna kayo, sir, sa loob ng villa kung pagod kayo. Mahina akong sagot. Hindi ito umimik, bagkus naramdaman kong paghimas ng palad nito sa bandang tiyan ko. Muli akong nakaramdam ng pagkaasiwa dahil sa kanyang ginawa. Parang may kung anong maliit na boltahe ng kuryente ang biglang kumalat sa buo kong katawan dahil sa kanyang ginagawang paghimas sa tiyan ko, patungo sa pusod ko. Ano bang ginagawa niya sa akin? Normal pa ba to? Ayos na to. Mas gusto kong ganito. Mahina niyang sagot. Di ako nakaimik at itinoon na lang ang atensyon sa malawak na karagatan. Pilit ko din pinapakalma ang sarili ko at umaasa na masasanay din ako sa ginagawang ito sa akin ni Sir Rafael. Ilang minuto din kaming nanatili sa ganoong posisyon. Bago ko napansin ang isang may edad na babae na parating, agad ko namang kinalabit si Sir Rafael at itinuro ito. Mabuti na lang at hininto na din niya ang paghihima sa tiyan ko at kusang ibinaba ang medyo nakataas ko ng t-shirt. Good afternoon, Sir Rafael. Dumating po pala kayo. Pasensya na po, hindi kami nakapaghanda. Agad na bati nito. Saglit ako nitong sinulyapan tsaka ako nginitian. Ayos lang manang Bering. Hindi naman kami magtatagal sa lugar na to. Gusto ko lang makita ni Veronica ang magandang tanawin dito sa resort. Siya nga pala, si Veronica. Asahan niyo po siyang lagi kong kasama kapag pupunta ako dito. Sagot nito, masaya naman itong tumango. Naku, Sir Rafael, kagandang babae naman ang kasama mo. Siya na bang magiging asawa mo? Agad na sagot ng matanda. Agad naman akong nakaramdam ng pagkapahiya. Pagkamalan pa kami magsyota. Kung bakit naman kasi nakayapos pa rin sa akin si Sir Rafael eh.
Kung papayag siya, Manang. Sagot ni Sir Rafael. Lalo naman akong nagulat at napatingin sa mukha nito. Hindi ko alam kung nagbibiro lang ito dahil kumindat pa ito sa akin nang mapansin na nakatingin ako sa kanya. Hindi ko naman maiwasan na mapayoko. Naku, pumayag ka na, Iha. Medyo matagal na din na walang naganap na kasalan sa pamilya Villarin. Matagal ng panahon na wala ng batang tumatakbo sa lugar na to. Malalaki ng mga apo nila Madam at Sir Gio. Kaya kung sakaling magkaanak kayo, lalong mabibigyan ng magandang kulay ang lugar na to. Sagot ni Manang Bering na sinabayan pa ng mahinang pagtawa. Pakiramdam ko biglang nag-init ang mukha ko dahil sa sinabi nito. Hinawakan ko pa ang kamay ni Sir Rafael na nakayapos sa akin at pilit na tinatanggal sa bewang ko. Buti na lang at kusa niya na din yung inalis. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Ano bang nakain ng amo ko? Bakit ako yata ang kanyang pinagtitripan ngayon? Dagdagan pa ni Manang Bering na mukhang nagkakaintindihan yata sila sa topic nila ngayon. Hindi man lang kinurek ni Sir Rafael na hindi niya ako girlfriend. Nakakahiya kapag malaman ito ni na Tita Marian at Tito Gio. Kung ganon, ipaghahanda ko muna kayo ng makakain, sir. Ano po bang gusto niyong kainin? Maya-maya ay tanong ni Manang Bering. Saglit na nag-isip si Sir Rafael bago sumagot. Bumili na lang po kayo ng pagkain sa Villarin Hotel and Restaurant, Manang. Nandito naman si Mang Lando, di ba? Magpa-drive na lang kayo sa kanya. Hindi nyo na kailangan pa magluto at maghanda dahil babalik din naman kami kaagad ng mansyon. Magpapahinga lang po kami saglit. Sagot ni Sir Rafael, sabay dukot ng wallet sa kanyang bulsa. Naglabas ito ng ilang lilibuhing pera at iniabot kay Manang Bering. Ay kung ano po ang gusto nyo, Sir Rafael. Lagi naman namin nililinis ang kwarto nyo. Kaya magiging komportable kayo sa pamamahinga nyo. Sige po, hahanapin ko muna si Lando at utusan ko ang isang boy natin na kumuha na din ng buko. Hindi po ba't yun ang paborito nyong inumin kapag nandito kayo sa resort, sir? Sagot naman ni Manang Bering. Tumangulang si Sir Rafael at muli akong hinawakan sa kamay at iginaya papasok sa loob ng villa. Lalo naman akong namangha pagkapasok sa loob ng villa. Kulay ginto ang railings ng hagdan, pati na din ang ilang mga nakadisplay. May malaking chandelier sa pinakagitna ng living room at nagkalat ang mga mamahaling jar sa bawat sulok ng bahay. Nangingintabang sahig at parang nakakahiyang apakan. Sa kwarto tayo. Napagod ako sa pagmamaneho ngayon. Wika nito sa akin at hinila ako paakyat ng hagdan. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kaba sa isiping magsasama kami sa iisang silid. Pwede po bang kayo na lang ang umakyat? Dito na lang po ako. Gusto ko po kasing ikutin ang buong paligid. Sagot ko sa kinakabahang boses. Sandali akong tinitigan sa mga mata bago sumagot. Takot ka sa akin? Diretsahan nitong tanong. Agad na namilog ang aking mga mata sa pagkagulat, sabay iling. Naku, hindi po. Bakit naman po ako matatakot sa inyo? Sagot ko na halata pa rin sa boses ko ang kaba. Nagkanda utal-utal na din ako. Kung ganun, sumama ka muna sa kwarto. Samahan mo ako magpahinga. Mamaya na natin ikutin ang buong paligid. Sagot nito at muli akong hinila paakit ng hagdan. Wala na akong nagawa pa kundi magpatianod na lang. Matiwasay kaming nakarating ng kanyang kwarto. Agad nitong hinawi ang nakatabing na kortina sa pintuang salamin. Agad na tumambad sa paningin ko ang puting-puting buhangin at asul na karagatan. Wala sa sariling napahakbang ako sa pintuang salamin at naramdaman ko na lang na binuksan ni Sir Rafael yon at agad na pumasok ang medyo malakas na hangin sa loob. Agad akong napalabas. Ang kwartong ito ay karugtong pala ng isang malawak na balcony na may mga sopa at lamesa. Ang galing lang dahil mula sa kinatatayuan ko ay kitang-kita kong buong paligid ng villa. Ang ganda! Hindi ko mapigilang bulalas. Hindi naman ako sinagot ni Sir Rafael. Pagkos tahimik lang itong nakatayo sa tabi ko. Ilang minuto din itong hindi umiimik. Bago ko muling maramdaman ang paghawak nito sa kamay ko. Iidlip muna tayo. Pagod ako at wala akong balak na magstay dito sa labas at titigan ng dagat. Mahina nitong wika at hinila ako papasok. Gusto ko sanang magprotesta pero nung mapansin ko na salubong na naman ang kilay ay hindi na ako umimikpat, nagpatianod na lang. Agad nitong isinara ang pintuang salamin. Hinawi ulit nitong makapal na kortina upang matakpan ang buong kwarto. Muli akong nakaramdam ng pagkailang
Lalo na nang bitawan nitong kamay ko at napansin ko na isa-isa nitong hinubad ang kanyang damit. Sa sobrang pagkataranta agad akong napatalikod dito. Sir, anong ginagawa niyo? Hindi niyo po pwedeng gawin sa akin ang iniisip niyo. Wala pa po akong karanasan. Wala sa sarili kong wika dahil sa matinding kaba. Hindi ito umiimik at natatakot akong muli itong lingunin. Baka naman hubot-hubad na naman ito at pagpiyastahan na naman ang makasalanan kong mga matang kanyang katawan. Ilang minuto din akong nanatiling nakatayo at nakatalikod sa kanya. Hinihintay ko ang mga susunod niyang gagawin. Nagtataka pa ako dahil biglang lumamig ang buong paligid. Binuksan niya na siguro ang aircon dahil naririnig kong mahinang tunog nito. Tatayo ka na lang ba dyan? Mahiga ka na dito sa tabi ko. Wala akong balak na gahasain ka kung yan ang iniisip mo. Gusto ko lang matulog. Malakas na wika nito. Dahan-dahan ko naman itong nilingon. At nagulat pa ako nung mapansin ko na komportable na itong nakahiga sa kama. Nakatakip sa katawan nitong makapal na comforter. Kaya naman pala bigla lumamig ang paligid dahil nakatodo ang aircon. Saan po ba ako hihiga? Mahina akong tanong. May nakita ka pa bang ibang higaan dito? Huwag ka nang mag-alala. Hindi ikaw ang type kong babae. Ayoko sa babaeng walang karanasan dahil mahirap pasunurin sa kama. Sagot nito. Muli naman nanumbalik ang pagkailang na nararamdaman ko sa kanya. Sandali akong natigilan. Napansin ko na lang na nakapikit na ito kaya sumampa na din ako sa kama. Hinubad ko muna ang suot kong sapatos bago tuluyang nahiga. Mas magandang magpahinga na din muna ako. Nararamdaman ko na din ang pagod at gusto ko din munang matulog. Mukhang mabait naman si Sir Rafael at wala akong balak na gawan ng masama. Pagkadikit ng katawan ko sa kama ay agad akong nakatulog. Maaliwalas ang buong paligid at sobrang lamig ng buong kwarto kaya binalot ko din ang sarili ko sa makapal na comforter. Naririnig ko pang mahinang hilik ni Sir Rafael. Palatandaan na mahimbing na din itong nakatulog. Bago ko ipinikit ang aking mga mata. Nagising na lang ako nang may kung anong mabigat na bagay na nakadagan sa akin. Naiinis pa akong idinilat ang aking mga mata dahil antok na antok pa ako nang bigla akong nahimasmasan. Nasa itaas ko si Sir Rafael at nakatunghay sa akin. Nakatitig sa mukha ko habang may naglalarong ngiti sa labi. Babangon sana ako nang pigilan ako nito. Alam mo, parang gusto nang magbago ng isip ko ngayon. Parang gusto kong subukan kung talagang wala ka pang karanasan. Mahina nitong wika na may kalakip na lambing sa boses. Agad ko namang iniwas ang tingin ko sa kanya. Hindi ko kayang makipagtitigan dito dahil pakiramdam ko hinihigop pati ang kaluluwa sa mga titig niya. Ang bigat niyo po. Kunwaring reklamo ko. Hindi naman talaga ito mabigat dahil nakatukod ang mga kamay nito sa kama. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Look at me. Mahina nitong anas at unti-unti kong naramdaman ang pagbaba ng mukha nito sa mukha ko. Napalunok pa ako ng makailang ulit nang maramdaman ko ang pagdampi ng labi nito sa labi ko. Hindi ko mapigilan na ipikit ang aking mga mata. Heto na naman kami. Heto na naman ang kakaibang damdamin na lumulukob sa buo kong pagkatao. Dumadating na sa punto na hindi ko na kaya pang pigilan ang kapangahasan na ginagawa ni Sir Rafael sa labi ko. Nakakaramdam ako ng pag-iinit ng aking katawan dahil sa ginagawa niya sa akin. Mahina pa akong napaungol nang muli ko na naman maramdaman na mga kamay nito na abala na naman sa kakahimas sa aking tiyan. Ano bang meron sa tiyan ko? At lagi niyang pinagdidiskitahan. Lalo tuloy akong nag-iinit. Alam mo bang gustong-gusto kitang angkinin ngayon? Gustong-gusto kong hawakan at damhin ang buo mong katawan. Gusto kitang paliguan ng halik mula ulo hanggang paa. Kaya lang hindi pwede. Masyado ka pang bata para sa ganitong bagay. Mahinang bulong sa akin habang nakatitig sa aking mga mata. Namumulang mukha nito at may kung anong bagay na iniinda sa katawan. May kakaiba din akong nararamdaman sa ibabang parte ng kanyang katawan. Parang may kung anong bumubukol doon at hindi ko naman mawari kung ano yun. Bakit po ba ang hilig niyong manghalik? Sagot ko sa sinabi nito. Halos magkaamuyan na kami ng aming hininga dahil sa sobrang lapit pa rin ng mukha nito sa mukha ko. Nakaka-addict kasi ang labi na to. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo at kung bakit baliw na baliw ako sa'yo. Sagot nito. Parang may kung anong bagay naman ang biglang humaplo sa puso ko dahil sa sinabi nito. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Baka naman po, crush niyo po ako kaya ganun.
Naku, hindi niyo po ako pwedeng ligawan. Hindi ko po kayo sasagutin dahil magtatapos pa po ako ng pag-aaral bago mag-boyfriend. Sagot ko, agad na naningkit ang mga mata nito dahil sa sinabi ko. Hinaplos pa nitong labi ko gamit ang kanyang daliri, kaya hindi ko mapigilan na mapapikit dahil sa kakaibang sensasyon na aking nararamdaman. Girlfriend na kita. Natikman ko na ang labi na to. At titikman ko ng paulit-ulit hanggang sa matuto ka kung paano gumanti ng halik sa akin. Wika nito at muling lumapat ang labi nito sa labi ko. Muli akong napadilat at nagtataka dahil sa sinabi nito ngayon lang. Nagulat ako sa sinabi nito na girlfriend niya na daw ako. Kailan pa? Paano nangyari yun? Wala akong naalala na niligawan niya ako. Kaya lang ilang araw pa lang kaming magkakilala. Ilang beses niya na akong nahalikan. Yun bang paraan ng panliligaw niya sa akin? Ibang klase din. Muli hinayaan ko na lang siyang halikan ako. Maya-maya ko na siya tatanungin kung sakaling magsawa na siya sa kakahalik sa akin. Nag-e-enjoy din naman ako sa kanyang ginagawa. At isa pa parang normal lang naman sa kanyang ginagawa niya sa akin. Nasanay na din ako. Katunayan nga nag-uumpisa na akong gayahin ang galaw ng labi nito sa labi ko. Curious na din ako kasi nakakapang-init ng katawan ng ginagawa niya sa akin. Matamis ang lasa ng labi ni Sir Rafael at aaminin ko na naa-addict na din ako. Nagulat pa ako nang bigla itong tumigil. Umalis sa pagkakadagan sa akin at mabilis na pumasok sa loob ng banyo. Nagtataka naman akong nasundan ito ng tingin. Para kasing hinahabol ito sa paraan ng mabilis na paglakad papasok ng banyo. Ano na naman kaya nangyari sa kanya? Huwag niyang sabihin na biglang sumakit ang tiyan niya. Ay, sang hirap niya talagang intindihin. Hindi ko mapigilang bulong sa aking sarili at bumangon na ng kama. Agad kong hinagilap ang bag ko at hinalungkat ang loob para hanapin ang suklay. Mag-aayos na lang ako habang hinihintay siya. Tama na ang halikan. Namamagana ang labi ko. Isa pa nakakaramdam na din ako ng gutom. Hihintayin ko na lang siguro si Sir Rafael na lumabas ng banyo at sasabihin ko dito na gutom na ako. Siguro nakabili na sila manang biring ng pagkain. Ilang minuto din ako naghintay bago lumabas ng banyo si Sir Rafael. Pawis na pawis ito at pulang-pulang kanyang muka. Kunot noo ko itong tinitigan. At agad ko itong nilapitan. Sir, ayos lang po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Tanong ko, may nakabalot ng puting roba sa katawan nito. Ayos lang ako. Ang hirap mag-release gamit ang sariling sikap. Sagot nito, hindi ko naman maintindihan ang ibig niyang sabihin. Kaya muli akong napatanong. Release? Ano po yun? Kung nahihirapan kayo, dapat tinawag niyo ko at nagpatulong kayo sa akin. Sagot ko, sandali itong natigilan at mataman akong tinitigan. Sigurado ka? Kaya mo akong tulungan tungkol sa bagay na yon? Seryoso nitong tanong. Agad akong tumango. Siyempre naman, sanay ang katawan ko sa iba't ibang klaseng trabaho at kaya kong gawin ng lahat. Pagmamalaki ko pang wika, muling natigilan si Sir Rafael at may kung anong naglalaro ng ngiti sa labi nito bago nagsalita. Akala ko ba wala ka pang karanasan? Diretsahan itong tanong. Agad naman akong nakaramdam ng pagkailang, lalo na nang mataman akong tinitigan mula ulo hanggang paa. Wala sa sariling napayakap ako sa sarili ko. Ang bastos niyo naman, sir. Bakit naman napunta sa pagiging wala kong karanasan ng usapan natin? Sagot ko, natawa ito. Ikaw ang nag-umpisa ng lahat. Sinakayan ko lang ang trip mo. Sabi mo kaya mo akong tulungan para masatisfy ang anaconda ko? Sagot nito, agad na nanlaki ang aking mga mata dahil sa sinabi nito. Hindi ko naalala na tungkol pala sa anaconda ang pinag-uusapan namin ngayon. English po ba ng anaconda ay release, sir? Namumutla akong tanong. Mahirap pala mag-oo kung hindi mo alam ang ibig sabihin. Baka mamaya sinabi na ni sir na ipapakain ako sa anaconda niyang alaga. Oo pa rin ako ng oo. Mapapahamak ako nito eh. Dapat talaga pag-isipan kong isasagot ko. Naputol ako sa malalim kong pag-iisip nang marinig kong malakas na pagtawa ni Sir Rafael. Idinikit pa nito ang kanyang katawan sa akin sabay pisil ng ilong ko. Wala ka pang ang karanasan. Wika nito at agad akong tinalikuran. Hinubad nitong suot na roba kaya agad akong napatalikod. Wala man lang intro-intro si sir. Hubad kong hubad kahit na may ibang kasama dito sa kwarto.
Isa pa tungkol saan bang pinag-uusapan namin kanina? Bakit napunta sa Anaconda? Huwag niya sabihin na hanggang dito sa resort dala niya pa rin ang alaga niya. Saan niya tinatago yun? Bakit hindi ko napapansin? Let's go. Malapit ng dumilim at ayokong abutan tayo ng 10 oras ng gabi sa daan. Wika nito at mabilis na binuksan ang pintuan ng kwarto at mabilis na lumabas. Hindi ko na malaya na nakapagbihis na pala ito. Agad naman akong napasunod dito. Baka andito sa kwarto ang Anaconda at matuklaw ako. Pagkababa namin ay agad kaming sinalubong ni Manang Bering. Sinabi nito na nakahanda ng pagkain sa lamesa. Agad kami naglakad papuntang dining area para kumain. Nakaantabay lang sa amin si Manang Bering habang kumakain kami ni Sir Rafael. Ngiting-ngiti ito habang palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Sir Rafael.